Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo sa aking YouTube channel. Siyempre, alam nyo na, pag ako'y pumesto na dito, alam nyo na, manggagatas tayo. Diba? Gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat sa 255k subscribers. Pagando-gando lang tayo, boy, pero may 255k subscriber tayo nanonood. Na talagang kakupalan nila mga gusto, diba? Siyempre, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng mga walang sawa sumusuporta sa akin palagi. Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Madam, maraming salamat, Madam, sa walang sawang pagsuporta sa akin at makakabawi rin ako sa inyo soon. Alam nyo na yun. Crown Manila kay Kuya Nico Manning sa mga solid na cup. Suot ko nga pala yun sa battle ko kay Ets at Jos. Tsaka nung laban ko kay Plasma. Crown Manila yun. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph. I love you. Alam mo na yun kung gaano kita kamahal. Yeah! Siyempre, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako ay bagong chupet. Di ba? Bagong chupet. Siyempre, eto, manonood na naman tayo ng mga bagong battle ngayon. Eto, kalalabas lang na ito, kaya masarap tong gatasan. Ito ay battle ni Tipsy D versus Batang Rebelde. Alam niyo na mga pare ko, hindi na natin patatagalin yan. Batang Rebelde na mauna, pumayag naman si Tipsy D. Pakinggan natin to, non-tournament battle ang parating. Pero tig 2 minuto dapat, pagbibigyan natin. Pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 12, Batang Rebelde. Si Batang Rebelde ay pinaka-underrated na MC'ng kilala ko. Alam nyo ba, 2 beses ako tinalo niyan? Putang ina, ibig sabihin gaano kalupit yan. 'Di ba? Isa si Batang Rebelde sa mga underrated na ewan ko bakit di pa rin nila masyadong ma-appreciate, pero isa sa pinakamagaling na MC to. Batang Rebelde. Wait lang double check natin. Minsan kasi bumibitaw tong ano ko, yung webcam eh. Okay. Let's go! Game? Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-Bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tanginang tugma ni Batang Rebelde. Grabe yun. Grabe yung tugmaan na yun. Intro pa lang, pinakitaan niya na agad si Tipsy din ng rhyming. Il, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-Bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin nung ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5-on-5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang naka-recover? Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di The mo... Hangover Part 2. Magandang movie yun eh. The Hangover. Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di mo ko pinatulan nun? Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Ikaw 11 taon, ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Palibasan ng sophomore year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sun ni Phaeton. Kasi apo yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-spit ko, siya'y kabilang globo na tagos pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. At info, napasa akin na Sumusunog ng ozone bawat disco. Yung ozone disco na nasunog yung bar. Tsaka yung ozone na ano natin, yung naka parang shield ng mundo
Ozone, galing na, no? Kung kabilang globo, tagus pa. Pit ko, siya'y kabilang globo na tagus pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. At info, napasa akin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatras siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay. At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangailangan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Ikaw ay isang labing walang kamalay-malay. Ang ina. Isang labi, tsaka 11 wala ng kamalay. 11 years na daw siyang patay na wala ng kamalay-malay. Damn! Energy Nun. ball para muli kang makargahan. Tsaka yung setup niya dun sa energy ball na inaalalayan na lang ng power yung katawan daw ni Tipsy D dun sa loob ng bahay. Dahil si Einstein daw siya na namatay na. Yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangailangan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Ikaw ay isang labing walang taong wala ng kamalay-malay. Palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Kasi may nakahanda ng ribatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out tong si unggoy. Tangina mo. Kung kala mo 6 minutes okay na yung para iheli ang bata, mas mahina pa kukote mo kay Bugoy. Kasi nagkaroon ng ano na yun. Nag-trending dati yung video na sinabi ni Bugoy kailangan lang daw ng 6 minutes para alagaan yung bata. Dahil baka mapabayaan ng kaharian niya. Sabi. Ang galing ng ginamit ng Batang Rebelde. Kung nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng resback ang buong abakadas, huwag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. Tanginang ano yun, no? Tanginang deliver yun. Matulad kay Buloy. Buong parokya nyo yung matulad kay Buloy. Parokya ni Edgar, tas yung kanta nila yun, yung Buloy. Mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng resback ang buong abakadas, huwag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. May bagsakan pa pala, no? Bagsakan. Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Eh wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FB Live para talagang sagad sa kulit. Sana yung nagmamahoy sa FB Live para sagad yung... Tangina si Leif Cram na inano, no? Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Eh wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FB Live para talagang sagad sa kulit. Kasi bitin pa sa tama tong Tipsy. Hindi pa makasagad ang bubuet, kaya tong half-drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. At pagkablangko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, aim agad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natwasa. Cause tonight, I will push Tipsy to his true limit, so take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na binigay? O tumatanda na at bumabagal yung metabolismo? Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pwes di ako gastroenterologist pero sa tamang oras kahihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. Ang
Tangina, ibang klaseng batang rebelde to ngayon. Ang lakas ng round 1 niya. Iba tong pinakita ni batang rebelde rito. Ang ganda ng mga angulo. Pahinga natin round 1 ni Tipsy. Eto, comeback ni Tipsy dito. Yo! 5-on-5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1-on-1. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa flip-top beer. Kaya naman flip-top, cheers! Hindi ako old God. Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Ang galing nun. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Doon pa lang pinaparamdam na ni Tipsy ding wala siyang sasabihing maganda tungkol sa'yo. Talagang puro masasakit. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Pero di nyo ako dapat maliitin. 1-on-1 lang to sa rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus People of the Philippines. Joke yun eh, puta. Tagal kong nawala. Tingin nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Ano ayon, GL? Ilan mo, ganda nun. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Saan natin sisimulan? Line marking? Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Tenga ka ba? Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy disgrasya. Comedy? Alam niyo ba ka-rhyme ng batang rebelde? Nagpapatira sa batang rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex. Kain ka kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito. Wordplay? Bata, young. Hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, young rebelde, di pa rin bata, young matuturing. Tang ina mo, grabing wordplay yon. Bata, young. Bata, young, rebelde. Tas bata, young. Tas batayang matuturing. Walang kupa si Tipsy D. Wordplay? Bata, young. Hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, young, rebelde, di pa rin bata, young, matuturing. Tumigil na mundo mo Galing, no? Turing, maturing, tsaka matuturing. Galing. sa pag-ikot. Wala kang ebolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung Putang ina mo. Pag-ikot ng mundo, revolution. Happy birthday. ka naging rebelde, wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday!
Pero hindi yung pagbati, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore, busal sa bibig ng batang rebelde, ng di na maka sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa, akro, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na, par. Kakilabot ang eko, pwes tanggapin mo still, bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Brr, makina na Cheso! Makina ng Cheso. Galing ng setup na yun, no? Tama na, par. Yung tawag kasi pare, pinaikling par. Tas bar. Tas BRRR. Brr. Ina makina ng chainsaw. Galing. Mahilig talaga sa ganun si Tipsy D, pero alam mo yon, hindi talaga tinutulugan yung mga ganung setup niya. R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Brr, makina na Cheso! Makina ng chainsaw. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigiripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Round 1. Tangina, alam mo yung ginawa ni Tipsy D rito? Ang dami niyang pinakitang technique. Wordplay. Bukod sa wordplay, nag-horrorcore siya. Horrorcore na epektibo. Nag-jokes din siya. Pero yun nga, yung jokes niya, hindi ina-appreciate ng tao bilang jokes. Kasi yung deliver niya, iba yung sinabi niya. Joke yun eh. Pero jokes talaga yun. Pero yun nga, naging ano yung labas, naging parang technical. Pero pakiramdam ko nangangapa pa si Tipsy D rito eh sa round 1 eh. Kaya ko pang ibigay, pwede ko pang ibigay ito ng tabla tong round 1 dahil iba yung pinakita ni Batang Rebelde rito sa round 1. Tapos yung Tipsy D nangangapa pa eh. Napansin nyo, medyo pautal-utal pa siya nung umpisa. At hindi pa yun yung Tipsy ding inaabangan ko eh. Pakiramdam ko nangangapa pa si Tipsy D rito eh. Yung bandang huli na kasi malakas yung sa kanya eh. Tabla ko muna tong round 1. Pakinggan natin round 2. Yo! Puta. Choose Similac Game School for faster learning every day. Similac Game School. Anong 18? Yo! Yung nagbuhat daw sa amin nung 5 on 5, tinalo niya ng 1 on 1. Eh nung kataga, si Saito, tinalo ko din naman. Tang ina mo, no? Tang ina, binalasubas mo yung kakampi mo, no? Para makapag-rebat ka dito. Binalasubas mo yung kakampi mo ng 5 on 5. Gago talaga si BR eh. Yung nagbuhat daw sa amin nung 5 on 5, tinalo niya ng 1 on 1. Eh nung kataga, si Saito, tinalo ko din naman. Damn! Lumakas yung ulan. Lakasan natin konti. Woohoo! Wait lang ah. Lumakas ang ulan. Game.
Rebelde nga eh, mga kakampi pinapatay ko. Ang ina mo, BR. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Ang inang galing talaga ni Batang Rebelde sa ganun. Galing niya mag-mock, tas iko-comedy niya yung ano, iko-comedy niya. Ang inang galing ni Batang Rebelde. Solid. Galing nun. Ngayon, anong pakiramdam ng meron? Kasi slogan kasi ni Tipsy yun eh. Huwag nyo nang hanapin yung wala. Ngayon, anong pakiramdam ng meron? Binigyan pa ng saksak, merong saksak. Ulitin natin. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Mood swings. Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kunwari pang bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Eh bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Wait lang, lakasan lang natin yung ano. Lumakas kasi ang LAN-U. Okay. Game. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Masahol ka pa sa amin, Tipsy D, di ba? Bumakla. Alala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya. Tangina. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Kinang rhyming yan, eh, no? Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Inupo na pa yung mga linya ko eh, no? Putang nan to eh, sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako. Ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime Tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago. Matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw. Pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Kaagamit ang ina, naribat agad ni Batang Rebelde. Ano, sa gitna, kaagamit lang ng chainsaw. Ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Galing ni Batang Rebelde talaga sa rebat. Putang ina, nasa gitna. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw. Pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Wala kang planong ayusin yan?
Ako na mismo ang gagawa, kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ang lagay. Gojo Satoru versus Cursed Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain. Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwanan kitang flatline, bitch! Ano talaga ni ano? Solid din tong round 2 niya. Tit, tit, tit. Iiwanan kitang flatline. Sumasabay talaga si Batang Rebelde rito ngayon. Boy ng ina. Galing. Pakinggan natin round 2. Oy! Underrated. Tanginan to. Tuwang-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kong maghanda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung construction lang, mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball, lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na, bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Napakatagal mo lang nagpapabata eh. Constipated ka ba? Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin yang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Paano mo na-maintain? Oh! Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Angas nun. Ang tagal na sa mid. Ang tagal na sa mid na ano ng lalamunan tsaka yung nasa middle. Nasa average. Pukoy ng ina mo. Galing. Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Yo! Nakatatlo ng leap year, hanggang ngayon mid-tier. Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magugoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Pangalan niya, Batang Rebelde. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing. Eh, ba't sinabi mo kay Sinyo kung pag-rap lang aatupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili? Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon, di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo. Inuna kasi magmaktol. Eh alam nila sa pagrarap, di ka giginhawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip, bata kasi ikaw ay isip, bata. Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari,
malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? Sim, tang-inang yan. Ayun ang mga gusto ko kay Tipsy D. Totoo naman, hindi mo kailangang magmatalino. Okay din na matalino ka sa battle, pero iba yung hindi mo pinipilit eh. Alam mo yun, putang ina, iba yung direktang hindi na kailangang i-replay o di na kailangang aralin, puta. Iba yung sariling sariling estilo mo yung ginagamit mo o hindi mo kailangang magmatalino dyan para tumalo ng isang MC. Tangina yun, solid yun. Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 days. Di ba? Delivery mo, tinabunan. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet. Tangina, basic flow tumapos sa karir. Nitong pangpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt F. Dapat kang sunugin, silaban, to the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita niyo yung pattern? Magkakasunod, walang tsamba, puro good points. Organized crime, parang mafia. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa one. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience, intact. Higit pa to sa punchline. Ito ay audience impact. Galing no? Nag-sample si Tipsy D na kung paano gamitin yung crowd. Gamitin pang critical damage. Mas malakas nung round 2 ni Tipsy D. Pero malakas din yung round 2 ni Batang Rebelde. Gahibla lang, bigay ko kay Tipsy D tong round 2. Pero malakas pa rin yung round 2 ni Batang Rebelde, pero iba tong round 2 ni Tipsy D. Tsaka nagustuhan ko yung punto niya kanina. Round 2, Tipsy D. Pakinggan natin round 3. Tinanggalan ng tigyawat Pulutan, mag-555 sisig. Our favorite tuna. Ayos, lakas magbilang. Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tripta pa rin yung number 1. Galing talaga ni Batang Rebelde. Putang inang to. Yan, ginawa niya. Kung gusto mong gawin ni Batang Rebelde yun, sabi ni Tipsy D. O yan, di ginawa niya ngayon. Tangina talaga. Di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tripta pa rin yung number 1. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, I don't care. Kaya mas marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. Paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay? Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet.
Ganyan ka. Ang word fillet. Galing. Sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung relasyon neto. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Sandwich. Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement. Ganun siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh, Tipsy, let me see those big tits. Tangina mo. Tangina mo talaga, Batang Rebelde. Big tits. Yung malaki ang, ano ba yun? Osus. Malaki ang osus. Tapos malaking ngipin. Ganun siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh, Tipsy, let me see those big tits. Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak na ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa'yo si M-Site, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Binigay sa'yo si M-Site, tsaka kung sino man yun. Hindi na binanggit ang puta. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa'yo si M-Site, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag-6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung iyong leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung sak maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo. Ang inan to talaga. Nagdadrama sa round 3. Wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung sak maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo, pero di pa rin nag-champion tong sinasamban yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence, bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to, kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin, lalaspagin at lalasapin mo tong L. At nung battle niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon, naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado, talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Wow! Kung totoo mang maliit yung edits mo o hindi, hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na. Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng bumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa, tinakbuhan mo yung obligasyon, kinain ka ng makasarili mong paraan, at kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan.
At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yon na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets. Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi mga sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Lingbanat, pahinga natin! Gusto ko tong round 3 ni Batang Rebelde. Pahinga natin round 3 ni Tipsy D. Yo! Maliit daw edits ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Ang ina, panis, di ba? 2 beses pa siya nagsisex, pero nakabuo agad, di ba? Yun ang effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Yo! Bago ko to Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip-top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, wag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. At hindi ito usapin ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko to ginawang trabaho. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng Tipsy D, balik ka na old god, tangina kasi nung GL. At lalong wala akong pake sa pustahan. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Kaya kahit bias man ang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Yeah! Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na full. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your face na ang suntok ng bar. Di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter of fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket? Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako! Para lang mapansin. Pues wala ako dito para mang-scam. Nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit. Yung raffle live stream. Pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number 4-5. Ito si Sit, ito si Ali. Bang, bang! Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad, daig pa tamaraw. Kung laging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Eh ba't hindi sa'yo pinangalan?
Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano sa iyong lola. Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Unang higop, laslas bunganga, di ko inalis yung tare. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, naka-play yung Battle Unifonger. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asthma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, "Hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con?" Kinuwelyuhan ko siya at sinabing, "Wala, umalis, hinabol yung aircon." Tangina, ang gulo sa bahay nyo. Tangina, gulo sa bahay nyo, ha. Pero speaking of, matagal man nawala, flip-top pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Round 3. May pautal-utal si Tipsy rito, pero medyo magaan tong round 3 niya. Bigay ko ng tabla tong round 3. Round 1, tabla. Round 2, Tipsy D. Round 3, tabla. Gusto ko kasi yung ginawa ni Batang Rebelde sa round 3. Yun nga, yung umpisa pa lang ng round 3 ni Tipsy D, nalilito na siya eh. Pero tangina, classic to. Classic tong battle na to. Parehas sila magaling, pero round 2 lang nakuha ni Tipsy D at round 1, round 3, tabla. Pero nga, solid pa rin. Hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out!